Hello guys, hello Aquarius, welcome dito sa aking channel Aquarius. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para to sa lahat ng Aquarius friends natin na nanonood. Okay, Aquarius, I hope na makuha mo ang energy. Weekly tarot siya guys, last week ng April, first week ng May, April 29 hanggang May 5, 2024. Okay. Aquarius. Okay. Oh. Okay. Hindi ko pwede pakita to. Okay guys. So, nakikita ko siya dito na may mga relationship na posibleng bumalik. So, Aquarius, may gustong makipagbalikan sa'yo. Intimate relationship, ex. Or pwedeng partnership to sa trabaho. Partnership sa friendship. Parang ganon. May mga gustong bumalik sa buhay mo, like pwedeng ikaw gusto kang bumalik doon sa dati mong tinitirhan, or sa dati mong trabaho, or sa dati mong negosyo, or kung ano man to. So nakikita natin na may magbabalik, or may gustong bumalik sa buhay mo. Okay. Aquarius. Meron din na kontrata na posible kang pipirmahan. Okay? So, be patient lang muna tayo. Okay? So, be patient guys, kasi if ever nag-a-apply ka ng trabaho papuntang ibang bansa, waiting ka siguro sa contract. Ingat-ingat lang kasi siguro sa sobrang pagmamadali mo, pwede kang, diba? Pwede kang maloko. Pwedeng makapasok ka sa mga illegal agencies or ano pa man. So, yan yung kailangan mong pag-iwasan sa ngayon. And, sinasabi ng barasa dito na huwag tayong masyadong magmadali. Diba? Sa linggong ito, huwag mong madaliin yung situation. Kasi may mga obstacles and challenges ka na pwedeng pagdaanan sa ngayon. Hindi naman talaga parang sinasabi ng barahan na smooth yung pangyayari sa buhay ng tao. Wala tayong control. So, if ever man may mga obstacles and challenges, wag mong aalisin sa sarili mo ng yung pag-asa. Okay? Wag mong aalisin. Maging mapasensya ka. Kasi pag naging mapasensya ka sa linggong ito, may iwasan mo yung deception, may iwasan mo yung maling desisyon. Kasi, diba, halimbawa, gusto mong mag-abroad, meron kang alam na legal na agency kung saan ka mag-a-apply. Tapos, may mag-o-offer sa'yo na, uy, alam mo doon sa agency ko, pwede ka doon, bla bla bla. At dahil sa sobrang pagkainip mo, pwede kang mag-go doon sa ino-offer sa'yo, which is illegal siya. Pwede masayang yung effort mo, energy, money. Diba? So, ingat-ingat ka kasi mas okay na yung mas okay na yung slowly but surely na action or mga decision making. Kasi ang pagsisisi nasa huli. Lalo na kung involved to sa mga contract, parang ganon. Baka pumirma ka sa contract ng 3 years. Basahin mo ng mabuti. Basahin natin ng mabuti. Maging aware tayo, maging cautious tayo sa kung ano man tong ino-offer sa atin. Okay. Ace of Fire. Oh, kita mo to. Sinasabi ng baraha, konting pasensya pa. Kasi may opportunities, may new beginnings na darating sa'yo na sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon. Okay? So, sa ngayon, medyo lang tayo. Kalma lang muna tayo. Kalma tayo sa linggong ito. Huwag kang magmadali. Huwag mong i-pressure yung sarili mo. Kasi may parating eh. 'Di ba? Ito yung naka-destiny sa'yo eh. It's either hope, doble pag-asa to, relief. So, kung gusto mong mabago yung takbo ng buhay mo, papunta ka na doon. Pero make sure lang na dahan-dahan yung action mo. Hindi yung mabilisan. Okay?
Kasi kung nandito ka sa the moon, kasi yung the moon is unrealistic siya eh. Pwedeng marami kang unrealistic goals, mga pangarap sa buhay. May mga tao sa paligid mo na pinapressure ka. Or siguro yung projection mo, yung belief mo tungkol sa isang bagay, lalo na sa pag-abroad, lalo na sa money or financial, ay siguro yung iba dun is medyo unrealistic siya. So, kailangan natin na maging realistic sa mga goals natin para maiwasan natin kung ano yung disappointments and obstacles and challenges. Kasi pag nangyayari is nakafocus tayo sa mga imagination lang natin, sa unrealistic goals, walang mangyayari sa atin. Okay, King of Fire. May isang tao dito na siguro in a relationship na ito sa'yo, or pwedeng parents mo siya, or kung sino man siya sa buhay mo, nakikita natin na siya yung magiging inspiration mo. Siya yung magpupush sa'yo para kumilos, gumawa ng action, bibigyan kanya ng motivation. But, yun nga yung sinasabi ko sa'yo, kahit may mag-motivate sa'yo, make sure na dahan-dahan lang yung action mo. Diba? Relationship, yun na nga. May mga gustong makipagbalikan, may endings, recovery, and freedom. So, pwedeng makakaalis ka na sa past mo. Pwedeng may mga grudges, resentment ka pa sa ex mo, sa kapamilya, sa relatives, sa friends, sa dati mong pinagtatrabahuan. So, sinasabi na kailangan mo na siyang let go. Kailangan mo nang mag-move on. Huwag ka nang paalipin sa past mo. Okay? Para tuloy-tuloy ang sigla, tuloy-tuloy yung success, tuloy-tuloy yung happiness, yung positivity. Okay. Yun, nakikita ko sir dito na may paparating na offer ng work, new job, or yung iba sa inyo is promotion, salary increase, recognition, rewards, awards, or kung ano pa man. But, ang sinasabi ng barahan na ihanda mo ang sarili mo, kasi pag may promotion, merong mga deception, or mayroong mga temptation, 'di ba? Pag may mga success, may recognition, may awards, rewards, may mga negative na sasabihin yung ibang tao. Hindi ganoon ka perfect yung buhay ng tao na lahat pupurihin ka. So, expect mo na 'yan. May mga pagkakataon sa buhay mo na magiging sobra kang mataas or magiging maganda yung takbo ng buhay mo. And expect mo na may mga tao din na hindi magugustuhan kung ano yan. Okay? Hahanapan ka nila ng mali. Hahanapan ka nila ng issues. Hahanapan ka nila ng isang bagay na pwedeng maging dahilan para mawalan ka sa, madistract ka, or kung ano pa man. So, ihanda mo ang sarili mo sa kung ano man yan. Okay? Nakikita ko rin sir dito na malapit ka ng magkaroon ng pagkakataon para makaipon ng pera. Malapit ka ng magkaroon ng control sa iyong financial. So, nakikita natin dito na may paparating na good news tungkol sa additional income, salary increase, or sa kung ano man to na financial improvement, accomplishment sa buhay mo na pwedeng maging dahilan para makapag-ipon ka ng pera, para maging mayaman ka siguro, or makuha mo kung ano yung gusto mo sa buhay financial. Okay? So, parating na siya. So, konting tiyaga pa, konting tiis pa. Be patient. Thank you guys. Bye!